Good day mga tol, share ko lang yung dialogue na ginanap between South Korea at ng ating bansa with PBBM. Sa 25th ASEAN ROK Summit, Republic of Korea, upang ipagdiwang ang ika-35th anniversary ng kanilang ugnayan, tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng Comprehensive Strategic Partner Initiative na isang mahalagang hakbang patungo sa mas pinabuting pakikipagtulungan sa pagitan ng ASEAN at ng bansa natin. Binigyan din ni PBBM ang pangangailangan para sa regional na pakipagtulungan sa maritime safety, pangangalaga sa kapaligiran at maugnayang pangkalakalan na nagtataguyod ng isang na-upgrade na ASEAN-Korea Free Trade Agreement para sa kapakinabangan ng micro, small at medium enterprises. Tinanggap din ng Pangulo ang pagtatatag ng ASEAN-Korea Industrial Innovation Center at pinalawak na palitan ng education kasama ang ASEAN ROK Higher Education for ASEAN Talents Scholarship. Sa 25th ASEAN ROK Summit, mga tol, na nag-highlight ng ilang mahalagang benepisyo at implikasyon para sa Pilipinas. Una na rito yung pinalakas na regional cooperation. Ang pagtatatag ng Comprehensive Strategic Partnership na nagtataguyod ng mas matibay na ugnayan sa pagitan ng ASEAN at South Korea. Nakikinabang ang Pilipinas sa pamamagitan ng mas pinabuting diplomatikong relasyon at sama-samang pagsisikap sa iba't ibang issue. Sumunod, ang maritime safety. Ang pagbibigay din sa maritime safety na nagpapalakas ng seguridad sa rehiyon na napakahalaga para sa Pilipinas bilang isang archipelago na umaasa sa ligtas ng mga ruta ng pagpapadala para sa kalakalan at negosyo. Environmental protection. Ang mga inisitibong pangkapaligiran ay makakatulong sa mga kritikal na issue tulad ng climate change at konserbasyon ng biodiversity na sumusuporta sa mga layunin ng sustainable development sa Pilipinas. Sunod, trade opportunities. Ang pag-upgrade sa ASEAN-Korea Free Trade Agreement ay maaaring magpahusay ng mga ugnayan sa kalakalan na nagbibigay ng mas malaking akses sa merkado at mga mapagkukunan para sa mga lokal na negosyo, lalo na ang mga micro, small at medium enterprises or MSMEs. Industrial innovation. Ang ASEAN-Korea Industrial Innovation Center ay makakatulong sa transfer ng technology at innovation na mahalaga para sa pagbabago ng ekonomiya o paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Education exchange. Ang pinalawak na inisitibong pang-edukasyon, partikular ang Higher Education for ASEAN Talents Scholarship, ay nagpo-promote ng pag-develop ng kasanayan at capacity building sa mga estudyante Pilipino na nagpapalakas ng human capital ng bansa. Investment and structure. Ang pinatibay na ugnayan at mga kasunduan ay maaaring maghatak ng mas maraming pamumuhunan mula sa South Korea, sa Pilipinas, na nag-aambag sa paglikha ng trabaho at pagunlad ng ekonomiya. Cultural exchange. Ang mas mataas na kooperasyon ay maaaring magpatibay ng mga kultural na ugnayan na magpapabuti ng pagkakaunawaan at human connection sa pagitan ng Pilipinas at South Korea. Nakakatawa ito mga tol, lalong lalakas ang Korean wave nito sa atin. Kagagaling lang ng South Korean President sa ating bansa nitong nakaraan, tapos nasundan itong summit na ito. Sa kabuuan ng mga initiative na ito ay kumakatawan sa mga makabuluhang oportunidad para sa paglago ng ekonomiya, seguridad at kooperasyon sa pagtugon sa mga sama-samang challenges sa rehiyon. Maraming salamat mga tol, hanggang sa susunod ulit na video natin.